And I want you to know, and I want you to stand on faith and understand that the source and the very source of every Christian is not of this world. Although we are in this world, but we are not of this world. Therefore, we have confidence in our heart. Meron tayong confidence sapagkat merong nangako na hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Rest assured that we need to have confidence not on the promise of men, not on the promise of the government, not what the government can do for us, but what God can do for us. So, this is the source of our success. At kailangan nating maunawaan, mga kapatid, na ang Diyos po ay totoo. Siya'y hindi nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. Siya po'y buhay. Hindi po siya nangihina, hindi po siya nadidiscourage, hindi po siya nawawalan ng kapangyarihan, at hindi nagbabago ang kanyang pangako. Tinitiyak ng Diyos na kung ano sinabi niya mangyayari sa kanyang pinangakuan. Lalong-lalo na sa atin ngayon na walang ibang sasandalan, walang ibang aasahan, kundi siya lamang. Kaya ang tanong ngayon, sino ang iyong sasandalan, inaasahan sa ganitong panahon ng digmaan? At ang mga nagaganap po ngayon na hindi pa nangyayari, mula po nang ang mundo ay naging mundo. I want to tell you, ang mga nagaganap ngayon ay hindi pa po nangyayari. At ang mga bagay na ito ay dapat na mangyari sapagkat inihula po sa Biblia na these things will happen in the last days. So sa mga nangyayari po ngayon ay sana matauhan po ang lahat na ang Biblia o ang salita ng Diyos ay totoo. Sapagkat bago pa man mangyari, sinabi na po ng Bible. At kung nangyayari po yung mga bagay na ito nakasulat po sa Bible, ibig sabihin yung pangako ng Diyos na siya'y muling babalik at kukunin niya ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya, ibig sabihin, totoo po yun. Sabihin mo ka sa tabi mo, totoo po yun. Okay. Bawat pagtawag ng Diyos, meron po siyang pangako. In every calling of God, there is a promise. Nung tinawag ng Diyos si Abraham in Genesis chapter 15 verse 1, ito po ang pangako ng Lord. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision saying, "Do not be afraid, Abram." Pwede nyo ilagay yung pangalan nyo dyan. Do not be afraid, Walter. Do not be afraid. Ilagay nyo pangalan nyo. And this is what the Lord says. Ito po yung pangako niya. I am your shield, your exceedingly great reward. Mga kapatid, itong pangako na to ng Diyos ay sapat na para magkaroon ka ng kapayapaan sa puso. Salamat sa Diyos sa mga trabaho, negosyo na meron tayo. Salamat sa mga kumpanya na ating pong sinasandalang pinagtatrabahuan. Pero, ang dapat po nating higit na pinagkakatiwalaan sa ngayon ay ang Diyos. Sabagat pwedeng mawala lahat sa isang idlap. Pwedeng bumagsak sa isang idlap. Actually, even the government. Ang gobyerno po ay nagkukumahog kung paano po niya mapapakain ang kanya pong daang-daang milyong tao. Nagkukumahog ang gobyerno. But praise God, tayo na mananampalataya, meron tayong pinapanghawakan at yan ay ang pangako ng Diyos. So you have the power to succeed in any economy. Paniwalaan nyo yan. Can you say that? I have the power to succeed in any economy. So be it unto you, and I declare that in the name of Jesus Christ. Now,
Notice what God gives you. Ano po yung binigay sa atin ng Panginoon? The power to get wealth. This promise is for you. You need to meditate on it. Deuteronomy chapter 8 verse 18 says, God has given you the power to get wealth that He may establish His covenant. Now, ang kapangyarihan, kakayahan, abilidad para magkaroon o makalikom ng yaman or tagumpay or sapat na supply para sa iyong pangangailangan ay hindi lamang galing sa iyong galing at talino, kundi dahil sa covenant ng Diyos. Pag sinabi natin covenant, this is the promise of God for you. Kaya kailangan natin ngayong panghawakan the promise of God. The covenant of God is, it is His word, His promise for you. Again, salamat sa Diyos sa negosyo, kung anumang negosyo meron kayo, trabaho meron kayo. Pwedeng ikaw regular dyan, pwedeng yung negosyo mo ay kumikita ng maganda, salamat sa Diyos. Pero muli, we need to lean on, not on the business that we have, but on God. And we need to recognize that God is our success in our business. God is our provision in our workplace. Kaya sa bawat pasok natin sa trabaho, sa bawat ginagawa natin, recognize God. You need to say again and again, Lord, salamat sa trabaho ko. Lord, salamat sa negosyong meron ako. Lord, salamat sa maraming customer. Lord, salamat. Lahat ng ito ay ikaw ang nagdadala. Kung meron man akong increase ngayon, hindi dahil sa ako'y magaling, hindi dahil sa ako po ay matalino, kundi dahil sa iyong covenant, sa iyong pangako sa akin. At ang kapangyarihan na yan, ang source na yan, ang abilidad na yan, it comes from the covenant of God. Again, we need to recognize God's covenant for us. It is His promise for us. Amen? Now, again, ano po yung mga bagay na sandalan natin? Number one, something to get in mind for success. Number one is, you have covenant with God. This is what makes us different from the world. Yung pong mga malalakas na bansa, matatalinong bansa, o mayayamang bansa, makapangyarihang bansa, nakadepende sila at nakasalalay ang kanila pong confidence sa anong missiles meron sila, anong mga armas na meron sila, anong langis na merong yaman sila, anong ginto na meron sila, doon po ang kanilang sandalan. Kaya meron silang confident na magtagumpay sa buhay so anumang laban sa buhay. But we Christians, our confidence is in the promise and in the covenant of God. What makes different for us is we have covenant from the Lord. He promised. Ito po yung dapat nating maunawaan when it comes to God's covenant. It is God who made a pledge. It is God who made a promise that I will bless you. I will protect you. I am your shield. I am your great reward. I am your provision. So ang confident natin mga kapatid ay nandoon sa sinabi ng Diyos para sa atin. We are making it alive, the promise of God in our hearts. Yun ang confident natin. And that must be the joy of your heart. Alam niyo si Abraham, si Isaac, and Jacob, they all succeeded in times of famine and economic trouble. Ito pong mga lingkod ng Diyos, ito pong mga patriarka na ito, these patriarchs, they experience also economic crisis. Kaya kung mababansin po ninyo, pag nagbabasa po kayo ng Bible, sila po ay umalis din po doon sa Kanaan na siyang pinagdalhan sa kanila ng Diyos, lalong-lalo na si Abraham. At pumunta po sa ibang bansa, ng ibang bansa, kasama ang lahat ng kanyang mga tauhan. Umalis sila sa bansa kung saan ipinangako ng Diyos na sila'y pagpapalain. Kasi meron pong crisis na naganap.
At po pwede ninyong sabihin, Pastor, iba po yung panahon nila, iba po yung panahon natin. Ganun din po dun. Para makakain ka nung araw, kinakailangan manghuli ka ng elepante. Manghuli ka ng mababangis na hayop. Ang problema, pati yung mga mabangis na hayop, sobrang bangis na, kakainin ka nila dahil sila man nagugutom na rin. At sa panahon natin ngayon, iba namang ang usapin ngayon, pero ito po sabihin ko sa inyo, anuman pong panahon, anuman pong crisis, anumang ekonomiya, kapag wala ang Diyos, mahirap harapin yan. Pero kapag kasama mo ang Diyos, merong sapat na supply ang Panginoon. Oh God, thank you. Hallelujah! Now, if we're gonna read Genesis 24, 26, and 28, makikita po natin doon kung paano po nag-survive. Actually, hindi lang basta nag-survive sina Abraham, Isaac, and Jacob, but they prosper in the midst of famine. And I prophesy today that many of you, even to those joining online, you will prosper in the midst of crisis. You will prosper in the midst of famine. Sa gitna ng nagkakagulong mundo, ikaw ay pagpapalain, pagsasaganain ng Diyos. And now, if you believe that, glory to God, say, thank you, Lord. Glory. So you have been promised the same blessing as them. Now, you have to expect it. Bakit? Kasi po, si Abraham na pinangakuan ng Diyos, I am your shield, I am your great reward, kasama po tayo sa napangakuan sapagkat tayo naging kabahagi sa lahi ni Abraham dahil kay Kristo, sa ating pananampalataya at pakikipag-isa kay Kristo. According to Galatians 3:29, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Kaya po, kung ang pangako ng Diyos, ano yung pangako ng Diyos kay Abraham kanina? I am your shield, I am your great reward. So kung ito po ang pangako ng Diyos kay Abraham, ibig sabihin sa lahat ng kanyang mga lahi. At tayo po'y naging lahi ni Abraham because of our faith in Christ Jesus. Therefore, mga kapatid, God is your shield and He is your reward. Hindi ka mangangailangan, hindi ka pagkukulangin, you are protected kasama ng iyong mga anak. Again, we depend on God's covenant. Praise God. Sabihin nga natin, thank you Lord for the covenant. I believe your promises will come to pass in my life. You are faithful to your promises. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God. Number 2, tap into the root of success. And what is the root of success? Meditate on the Word of God. Hindi ko alam kung ito ba'y ginagawa natin sa panahon ngayon. Alam po ba ninyo na kapag tayo po ay nakikinig sa mga balita sa mundo at sa sitwasyong nagaganap ngayon, marami na po nagpapanik. At yun po ang i-meditate mo, kakainin ka po ng takot. Manginginig ka sa takot. Lalo na kapag alam mo maraming bayarin. Yung iba nga problema lang, buti nga yung ibang problema lang nila pagkain eh. Wala kayong makain, walang ulam, yun ang problema ng iba. Yung iba po, ang problema naman nila, ang daming bayarin. Ang daming mga kumakatok sa pinto, ang daming nag-i-email, ang daming pong mga nagte-text na mga bayarin. Yung iba naman, ang daming paswelduhin. Hindi nila problema pagkain nila, pero ang dami nilang paswelduhin. So, kanya-kanya po ang antas ng problema ng bawat tao. Maaring yung iba, tingin nila ay magaan lang o maliit lang na bagay yung problema ng kanyang kapatid dahil pagkain lang. Kaya lang, big deal na po sa kanya yon. Malaking issue na sa kanya yung pagkain lang. Yung iba naman, hindi nila problema pagkain, pero meron na silang mas malaking problema. Now, ano ngayon ang magiging batayan natin
or magiging sandalan natin upang sa anumang sitwasyon na kinalalagyan mo ay merong ang kapanatagan ng puso. Sapagkat dito po sa mundong ito, sinabi ng Lord that in this world, you will experience tribulation. We're gonna talk on that more sa mga susunod na mga linggo tungkol po sa mga nagaganap ngayon. Titingnan po natin ang lahat po ng katuparan ng mga ipinangako ng Diyos na mangyayari sa mga huling araw. You must hear that. Hindi para tayo matakot, kundi para tayo ma-excite na ang Diyos po ay totoo sa kanyang salita. At kung paano pong nagaganap ang mga bagay na ito dahil ito po inihula at pinapangyari ng Diyos ngayon, ang excitement natin is this, yung pangako niya na babalik at pangako niya na tayo po'y mananatili sa isang buhay, walang hanggan, eternal life, no more tears, no more darkness, no more problem, no more heaviness of heart, no more death, ay totoo na mangyayari sa atin, literally, wala nang hiwalayan. Amen? Now, ano pong sandalan natin? Tap into the root of success. And what is the root of success? Meditating on the Word of God. Sabihin nga natin, meditating on the Word of God. Okay, let's see here in Psalms chapter 1, verse 1 to 3. As long as you flood your mind with the Word of God, God will fill your life with success. Again, listen carefully. Don't allow the devil to steal the Word. Tayong mga mananampalataya, ang pinakapundasyon natin for success, the very root of success for us is the Word of God. So as long as you flood your mind with the Word of God, God will fill your life with success. Your success is connected to the Word of God, not the economy. Paanong tayo magtatagumpay kung ang connection ng ating tagumpay ay sa ekonomiya? Bagsak nga ang ekonomiya . Nagtataasan ang lahat dahil po sa nagaganap na digmaan. Crisis is not only happening in the Philippines, but crisis is happening all over the world. Sabi nila, meron na daw 18 trillion pesos na utang ng bansa natin. Pero nalaman ko po, ang Amerika, na siyang kinikilalang pinakamayamang bansa, lahat nga gusto mag-migrate lahat sa Amerika. Nalaman ko nasa 87 trillion, if I'm not mistaken, 87 trillion dollar ang kanilang utang. Sa atin, 18 trillion pesos. Pesos lang yun. Wala pang 1 trillion dollar. Sila, 87 trillion at patuloy pa silang umuutang. Hindi po sila nangangamba. Nandidigma pa sila ng mga bansa. Di ba? Ano pong gustong ipaabot dito, mga kapatid? Kung ating pong isasalalay ang tagumpay natin sa ekonomiya ng mundo, ay mahirapan po tayo. Pero ang iyong tagumpay, ang success ng buhay natin is dependent not on the economy of this world, but on the economy of God. And it comes from the promise and in the Word of God. Hallelujah. Naniniwala ba kayo doon? Palapakan naman natin ang Diyos na magbibigay po ng ating pong tagumpay. So again, I want to say it again. Your success is connected to the Word of God, not the economy. Ito ngayon, isa-isahin natin. How would we connect to the Word? In Psalms chapter 1, verse 1. Blessed. Pag sinabing blessed, happy. If you want to have happiness, if you want to have a joyful heart, then you have to connect your heart and your mind to
to the root or to the source of joy and happiness, and that is the Word of God. Maraming ulit ko na po sinasabi rito, ng tunay na kagalakan ay nagmumula sa salita ng Diyos. Pero sa kabila po ng pagsisigaw ng marami, mga preacher, mga pastor, mga leaders at mga workers, ng kagalakan ang tagumpay sa salita ng Diyos, marami pa rin nakakapakinig na parang ang kagalakan ay nanggagaling pa rin sa mundo. Mga kapatid, nandito po ang kagalakan, walang krisis, walang tagtuyot, hindi po siya matutuyuan na kagalakan. Kung ang kagalakan mo nasa pera, binigyan ka rin ng 1 milyon ngayon. Alam niyo ba na kapag binigyan ngayon ng tagi 1 milyon ngayon, mga ilang buwan lang yan, wala na naman. Kaya ngayong namumudmud ng tagli 5,000, di ba? Pinipilaan ng iba, grabe ang haba ng pila. Yung iba nga 500 lang, grabe ang haba ng pila eh. Kala mo naman, yayaman ka sa 500. Kala mo naman, yayaman ka sa 5,000. Kapatid, yung 5,000 pag uwi mo yung iba, pag-alalo kapag hindi marunong mag-handle ng pera, yung 5,000 2 araw lang, wala na eh. Ang yaman mo ay hindi po doon sa pera. Ang yaman mo ay nandun sa pangako ng Diyos. Nasa salita ng Diyos. Why? Sapagkat kapag sa pangako ng Panginoon, every day blessing will come. Every day all your needs will be provided. Every day there is a promise of God that is taking place. It will come to pass into your life. At higit sa lahat, yung merong kang kagalakan sa puso mo, yung natutuwa yung puso mo, yung nagpupuri yung puso mo, hindi po kayang tapatan yan ng anumang yaman dito sa mundo. At yung pong ikaw ay payapa, hindi po kayang tapatan niya ng anumang yaman. Minsan nakikita ko po yung mga ini-interview po sa ibang bansa, yung pong mga matataas na mga tao. Nagsasalita sila ng matapang na salita, pero pag tinitingnan ko yung puso nila, yung isipan nila, meron pong takot at pangamba. Ang sabi po, blessed, happy, fortunate, prosperous, and enviable is the man who walks and lives not in the counsel of the ungodly. Ibig sabihin, mapalad ang mga taong hindi nakadepende sa salita at pangako ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Following their advice, their plans, and purposes, nor stand submissive and inactive in the path where sinners walk, nor sits down to relax and rest where the scornful and the mockers gather. Mapalad daw po yung mga tao na hindi nakadepende at hindi po nakasalalay ang kanilang buhay sa mga counsel, sa mga pangako ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. In verse 2, but his delight, ang kagalakan ng tao po na matagumpay sa mata ng Diyos at tunay na meron pong kapayapaan sa kanyang puso, ang kagalakan niya at ang desire niya are in the law of the Lord, and on His law, the precepts, the instruction, the teachings of God, he habitually meditates, ponders, and studies by day and night. Ibig sabihin, habitually meditates, you are thinking it over and over, and you are meditating that promise of God, saying, Lord, I depend on your word, and I thank you, Father, because your word is true, because you are true, and your promises will come to pass. Surely it will come to pass upon me. Alam niyo ba na yung pong pagkain natin kapag ginunguya natin, we are chewing it bago mo lunukin. Kaya po binigyan tayo ng Diyos ng ipin para lang sa ganon, yung pagkain mo, bago mo lunukin, you have to chew it first. Chew. Now, bakit mo nginunguya? Para ma-digest. At pagdating po doon sa tummy natin, meron ulidong digestive system. Bakit? Para nang sa ganon, yung pong nutrients ng kinakain natin, isusupply niya sa ating pong buong katawan at doon po tayo lumalakas. God's word is more than food. That when we chewing the word, we are meditating the word. How we chew the word of God? By meditating on it.
Kaya kung gusto mong lumakas in the Spirit, kung gusto mong lumakas na kalakasang galing sa Diyos, chew the Word of God. You have to meditate it. Nguyain mo ang salita ng Diyos. Ang pagnguya sa salita ng Diyos ay to think over and over. When you are chewing the Word of God, you are not allowing your mind to be distracted by the things of this world. Hindi ka makakapag-meditate ng salita ng Diyos kapag ang isipan mo ay merong ibang iniisip. Kaya nga hindi mo pwedeng nagbabasa ka ng salita ng Diyos tapos nakikinig ka rin ng news. Nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nagme-meditate ka, pagkatapos ay nakikipag-usap ka rin o nakikipag-away ka sa mga tao sa paligid mo. Disturb ang isip mo nun. O di kaya may TV sa harapan mo. No. Naisturbo ka nun. O kaya nagsa-cellphone ka. No? Nanonood ka dun sa cellphone mo habang nagbabasa ka ng Biblia, nanonood ka ng news o kung ano-anong pinapanood mo dun. That is distraction. The devil will always come to distract us. The devil doesn't want Christians to meditate God's Word. That's why gumagawa siya ng lahat ng kaparaanan upang i-distract ang isipan ng tao. Minsan nagbabasa ka ng salita ng Panginoon o di kaya nagme-meditate ka, pumapasok sa isipan mo yung mga bayarin o yung sinabi na ganito, nasaktan ka o yung mga ikinukwento ng ganito o yung mga nangyayari sa ganito, sa pamilya mo, sa ministry, sa trabaho mo, ayaw ka ng ganito ng amo mo, ayaw ka ng boss mo. While you are meditating the Word of God, those are distraction of the devil. Kaya kapag dumarating po yan sa isipan mo, kapatid, i-rebuke mo yan. I rebuke you in the name of Jesus Christ. I want to concentrate on the Word of God because my success comes from the Word. Your success comes from the Word. That is the root of your success, my friend. Isang tabi mo muna yung trabaho, yung negosyo, isang tabi mo muna yung sinasabi ng boss mo, isang tabi mo muna yung napakaraming tambak na trabaho, isang tabi muna lahat yan. Doon ka muna sa salita ng Panginoon sapagkat kapag ginuya mo ang salita ng Panginoon, nagbibigay ng kalakasan sa iyo, binibigyan ka niya ng karunungan, binibigyan ka ng katalinuhan, binibigyan ka ng kalakasan, binibigyan ka ng kagalakan, at doon magagawa mo ng tama ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Ang malakas ka in the Spirit ay hindi kayang pantayan ng anumang yaman dito sa mundong ito. So, those are the successful people. At ang sabi sa verse 3, ang tao pong nagme-meditate ng Word of God, he shall be like a tree firmly planted. Bakit po sinabing firmly planted? Kasi ang isang halaman o punong kahoy na firmly planted, kahit anong bagyo, hindi po siya matutumba. Hindi po siya mawawasak. At planted po siya, hindi po doon sa panahon o lugar kung saan walang tubig na hindi po siya mabuhay. Kundi planted po siya intended by the streams of water. Ibig sabihin, hindi po siya natutuyuan. Lumpa niyang ugat ay lagi pong may nasisipsip na tubig. Sabagat ang tubig ay buhay. Kung wala pong tubig, hindi po mabubuhay ang isang halaman. Ganon din po tayo. Kung wala po tayong tubig, streams of living water coming from the Lord, coming from the Holy Spirit, we are drought. Mamamatay ang spirito natin. Kaya maraming tao nangihina. Alam nyo, even some Christians, there are even some Christians na maganda naman ang kita sa trabaho. Maganda naman po ang sweldo. Pero bakit parang malungkot? Hindi masaya ang buhay. You know what's the reason? Hindi ka nakakainom ng tubig ng buhay. You're not meditating God's Word. Problemado po ang tao na ang kanya pong buhay ay nakabundasyon sa ekonomiya ng mundo. Kaya kapag meron na siyang nababalitaan ng mga pangit na nangyayari at pagbagsak ng ekonomiya, pagtaas ng ganito, pagtaas ng bilihin, yung pong mga pangyayaring ganito, nagkakaroon na siya ng panic. Hindi na niya alam gagawin. Mga kapatid, lahat tayo, and I admit it, even I myself, if gonna look on and meditate on what is happening around, nagkakaroon po tayo ng takot. Kaya lang, isang kisap mata lang yun. Dapat hindi yan nananatili sa'yo. You know how to rebuke it and you know how to divert your mind from those negative thinking going to the Word of God.
Dapat matutunan natin yon. Kapag ka nararamdaman mo na kinakain ka na ng takot at lungkot or pangamba, panahon na para ikaw ay lumuhod, itaas ang kamay, think of God's word, and then prophesy to yourself, prophesy to your family, prophesy to your financial needs, prophesy to the ministry that God entrusted unto you. Speak. Ay sabi rito, sila na nagtitiwala sa salita ng Diyos, they shall be like a tree firmly planted and tended by the streams of water, ready to bring forth its fruit in its season. Its leaf also shall not fade or wither, and everything he does shall prosper. Ano daw mangyayari? It will bring forth its fruit in its season. Meron laging bunga. At ito pong maganda, yung naka-highlight po ng blue. Ano po nakalagay? Sabi nung naka-highlight sa blue, pakibasa nga po natin, ready, go. Everything he does shall prosper. Lahat daw ng gagawin ng iyong mga kamay magtatagumpay. So ibig sabihin, may ginagawa ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat may ginagawa ka. Muli ha, hindi daw pakakainin ng tamad. Dapat may ginagawang kamay mo. At ang kamay mo, yung ginagawa niya, yun ang pinagpapala ng Diyos. Now, hindi po tayo gumagawa para mapagpala. Gumagawa tayo sapagkat sabi ng Lord, pinagpala na tayo. At meron tayong excitement na gumawa sapagkat sinabi ng Bible, lahat ng gagawin natin, it will prosper. Oh, glory to God. I am excited for this. Praise God. So, that's the number 2. You have to tap the root of success, and that is meditating the Word of God. Ano yung una kanina? Saan po magmumula ang ating pong tagumpay? Success sa buhay? From the covenant of God. Number 2, we are tapping the root of success, and the root of success is meditating the Word of God. And number 3 is this. Expect open doors. That is the favor of God. May mga open doors of opportunities. Open doors of blessing. Bigla na lang nagbubukas. Pintuan yan. Actually, this is what I'm prophesying to myself. Even to the ministry that God entrusted unto us and to every one of you. Open doors. He opened doors for you that no one can close. Sabi po ng Revelation chapter 3 verse 8, I know your record of works and what you are doing. See, I have set before you a door wide open which no one is able to shut. Kung meron pong binuksan ang Diyos sa iyo, walang makapagsasara. You can also prophesy this and speak these things to your kids, to your children, to your grandchildren, and to your people. Speak it to them. At lagi po ninyong ipapahayag yan sa inyo pong buhay. When you come out from your house, paglabas mo, Lord, thank you for your favor in my life. Again, God, thank you for the business, thank you for the work, but let us always say, Lord, I am depending on your favor. Kasi kapag sa pabor ng Diyos ka nakasalalay at nakasandal, kapatid, hindi ka lang sa sweldo mo, hindi ka lang sa kita mo nakasandal, kundi sa pabor ng Diyos. Ang pabor ng Diyos is times 10, times 20, a multiple times than your salary, than your income in your business. Kasi kapag doon ka lang sa salary mo, ito na nga dami na nga nagre-reklamo, tagal-tagal na nagtatrabaho, ito lang ang kita niya kung yung ka lang nakadepende palagi, hindi ka magsasucess. So, you have to say it again and again, Lord, I depend on your favor. I depend my success on your favor, on your promises in my life. I am highly favored. Amen? Matutunan po nating mabuhay sa pabor ng Diyos. He wants to overtake you with increase and favor.
Psalms 115 verse 14 says, "May the Lord cause you to flourish, both you and your children. May you be blessed by the Lord, the maker of heaven and earth." And kunin niyo yung verse na yan, sabihin niyo yan sa mga anak ninyo. Sabihin niyo yan sa pamilya ninyo. Sabihin niyo yan sa mga tao. At I want to advise you, mga kapatid, kahit gaano kasama ang loob mo, kahit gaano kabigat ang dibdib mo, wag na wag kang magsasalita ng curse kahit sa sin man. Especially to your loved ones. Especially kung asawa mo yan o provider ng pamilya ninyo yan. Kasi kapag sinumpa mo yan, it will come back to you. Why? Sinumpa mo yung ginagamit ng Diyos para mapagpala ka. At kung yan naman ay kagalit mo, yun naman ay kapitbahay mo na kagalit mo, o meron kang inggit sa kanya at sinumpa mo yan, pero protected yan ng pabor ng Diyos, the curse will come back to you. Kaya mga Kristiyano ay dapat matutunan nila that you don't ever speak a word of cursing or any bad things coming out from your mouth. Dapat walang lalabas na masama sa labi ng mga mananampalataya ang mga Kristiyano, lalong-lalo na mga nasa ilalim ng biyaya. Just speak a word of blessing to them. Why? Ano kung mapagpala sila? At least naging daan ka ng pagpapala sa kanila dahil you speak a blessing to them. At kung ano po ang binibigkas mo sa iba, papangyarihin ng Diyos sa iyo. Hello? Kaya may the Lord cause you to flourish, both you and your children, and may you be blessed by the Lord, the maker of heaven and earth. And I declare everyone joining online wherever you are, may the blessing of the Lord may come to overflow into your life. The Lord will bless you tremendously. It will come to overflow. The avalanche of blessing, the tsunami of blessing will come to you. It will come from different parts, from the east to the south, to the west, to the north. Mula sa taas at sa ilalim ay bubulwak ang kasaganan sa inyong buhay. In the name of Jesus Christ, I declare and I decree in Jesus' name. Oh, glory to God. You know what? When you believe that God bless you, and when you believe the Word of God, ang lagi pong outcome niyan at lagi pong response diyan is, Father, we praise you. Father, we worship you. And the Bible says, you are surrounded with favor like a shield. I love this. Sabihin nga natin, I am surrounded with favor like a shield. You are shielded with favor. Alam niyo, meron mo sinasabi po doon sa Book of Revelation that the throne of God is surrounded with rainbow. Nakakita na kayo ng rainbow? What is the purpose of that rainbow? Bakit lumalabas yung rainbow? Maalala niyo kung bakit may rainbow? Yan po yung lumabas nung humupa po ang baha nung panahon ni Noah. Lumabas po yung rainbow. At yung rainbow na yan, ay sinabi ni Lord kay Noah, every time na lumabas yung rainbow, nagpapaalala sa akin na hindi ko na muling gugunawin. I will never judge the world with water again. And that rainbow also reminds God that He will favor the world. Papaboran ng Diyos. Kaya every time na makakita kayo niyan, ibig sabihin, pinapaalala ng Diyos, He will never judge the world with water again. But there's a blessing of God. Now, the throne of God is surrounded with rainbow. Ibig sabihin, every time kung saan man ang Lord tumingin, hindi na niya makikita ang judgment, kundi makikita niya ang kanyang pangako na pagpapalain niya ang mga tao na kumikilala sa kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo.
Mga kapatid, you are shielded and surrounded with God's favor. And you need to prophesy this. You need to speak this. You, Lord, will bless the uncompromisingly righteous, him who is upright and in right standing with you. As with a shield, you will surround him with goodwill, pleasure, and favor. Yan pong gagawin ni Lord sa atin. Do you believe this? Oh, glory to God. So sa kabila po ng nagaganap po ng mga digmaan, krisis, kagulumihanan sa mundo, you are surrounded with favor like a shield. The blessing of the Lord will follow after you. The presence of God will go with you. And where the presence of God is, there is success, there is peace, there is joy, there is prosperity, and there is success in life. Kaya kapag ikaw naniniwala dito, Father, you are my riches. You are my wealth. You are my joy. Therefore, all the days of my life, I will rejoice in you, Lord. Hallelujah. And then the last one is this. Refuse to let the economy or anything else define or determine your limitations and possibilities. Now, ano ibig sabihin nun? Kapatid, ask success, think success, expect the success coming unto you. It will always come. Bakit? Sabi po ng Ephesians 3:20, now to Him who by the action of His power that is at work within us. So there is a power of God deposited in the inside of us. Kaninong kapangyarihan? The power of God. At saan ngayon nakadeposito? In the inside of you. Will you say this? I have the power of God deposited in the inside of me. You need to believe that, my friend, that there is a power of God deposited in the inside of you. This is what Ephesians 3:20 says. At yung kapangyarihan na yan na nakadeposito in the inside of you, yan po ang gagamitin ng Diyos upang ang lahat ng kaya mong abutin. Actually, God is able to do exceedingly, abundantly, above all. Higit pa sa kayang abutin ng isipan mo. You gotta meditate on this verse, my friend. The Lord is able to do exceedingly, abundantly, above all. Higit pa sa kayang abutin ng isipan mo. If you understand this, glory to God, you have nothing to worry in life. Hindi ka matatakot. Kaya dito mo ngayon maipapakita or dito mo mapapatunayan yung sinabi ni Lord na kaya niyang gumawa ng tagumpay sa buhay mo. Hindi mula sa ekonomiya ng mundo, but it comes from the power that is deposited in the inside of you. And that is the power that comes from God. And you know what's that power? It is the power that raised Jesus Christ from the dead. Hallelujah. He is able to carry out His purpose and do super abundantly, far over and above all that we dare to ask or think, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes, or dreams. Glory to God. I love what I'm hearing. I love the Word of God. Begin to meditate Ephesians 3:20 and even Psalms 1:1-3. I suggest and I encourage you, my friend, mga kapatid, when you go back home, meditate on this verse and depend on the promise of God. Hallelujah. Now, in our last slide, again, you have the power to succeed even in the worst economy. Can you say that? I have the power to succeed even in the worst economy. Do you believe that? You have nothing to worry. Your success is connected to the Word of God, not the economy.
choose to fill your mind with the good news rather than the current news. Although, okay lang makinig ng mga news para ma-update tayo na totoo ang salita ng Diyos. Pero wag nating hayaan na mag-sink in sa puso natin para magbigyan tayo at magkaroon tayo ng takot. Let the Word of God rule and reign into our heart. The Word is our meditation day and night. We have a covenant with God, so let us expect that God will open doors and success will come to us every day. Somehow, some way, God has many ways to bless His people. Again, success comes from God, not on the economy of this world, not on the government, not what people or the government can do for you, but what God says in His Word. That is our victory. That is our success. That is our wealth. And that promise of God, as He says, I am your shield. I am your great reward. Shall we all stand up, please? Hallelujah. Father, thank you for your word today. Thank you for your word today, Lord.